So today we will be learning about faith. Sabihin po natin lahat, faith. Okay, our verse will be Hebrews 11 verse 6. And it says here, and without faith, it is impossible to please Him. For whoever will draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Okay? The title of our message today is Realigning Our Faith. Sabihin nga po natin, Realigning Our Faith. Realigning our faith. Yes. Yan po ang gustong gawin ng Lord sa atin this afternoon, to realign our faith. Kasi lahat naman po tayo may faith. Sino po dito merong faith? Yon. Lahat po tayo may faith. Amen? Ngayon, ang tanong, ano po ba ang faith para sa inyo? Ano ba ang understanding? What do you understand about faith? Okay? Pwede bang tanong, halimbawa, si Charity biglang tumingin sa labas eh. Ikaw ang tatanungin ko. Charity, Sister Charity, para sa iyo, what is faith? Something we hope for. Mm-hmm. Something we hope for. Okay? Punta naman tayo dito sa kabila. Okay? Nagyukuan bigla eh. Okay. Bro, para sa iyo, what is faith? Faith is something that you believe in not see. Mm-hmm. So, Amen. Something we hope for, something we believe. Tama po yun. That is right. No? Faith, yan po ay importante. It's very important whenever, pag tayo po mga Kristiyano, no? Pag tayo po haharap sa Diyos, yan ang kailangan po natin ina-activate, yung ating faith. So today we will study a chapter. Ako, Pastor, haba niyan, chapter name. May ikli lang po ito, iklian natin. In Hebrews 11, no, I call this Hebrews 11 a faith chapter. Okay? And let us learn about the people who lived in faith, no? Okay? Yung mga taong ito na kung saan dinemonstrate nila yung faith sa kanilang buhay at dahil doon sa faith nila, sila po ay naging inspiration sa mga mananampalataya. Okay? So today, just allow God to realign our faith. Kasi minsan, yan po yung isa sa mga very common na ating ginagamit yung faith, pero minsan, mali na pala. Or minsan, lihis na pala yung ating faith. No, yung sinasabi nating faith. That is why we need a realignment of our faith. Okay? So what is faith according to the Bible? In Hebrews 11 verse 1, it says, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Kung hihimay-himay niyo po itong sinasabi ng Hebrews 11 verse 1, ang pananampalataya daw, ang faith daw, is the assurance. Ano po ba Tagalog ng assurance? Sigurado? Kasiguraduhan. Kasiguraduhan sa ano? Of things hoped for. Ibig sabihin, ano yung hope for? Inaasahan. So pag inaasahan, hawak mo na ba? Hindi pa, inaasahan mo nga, di ba? Pero ang faith daw ay ikaw ay sigurado na doon sa inaasahan mo kahit wala pa. Okay? Ano pa ang sabi? The conviction of things not seen. Pag sinabi mo conviction, decided na yung puso mo. Yun na yung paniniwala mo. Naunawaan po ninyo? Yun na yung conviction mo. Sabi dito, conviction of things not seen. Kahit hindi mo pa nakikita, kapatid. Hindi pa dumarating. No? Ni sa imahinasyon, wala pa. Ni anino, hindi mo pa nakikita. Conviction mo na dapat yun. Wala nang pwede magpabago sa puso mo pagdating sa conviction na yun. That is faith. So faith, hindi ito yung nakita mo na, nasa iyo na. Kundi, inaasahan mo pero sigurado ka na. Hindi mo pa nakikita pero ikaw sa puso mo, sigurado na yan. Akin na yan. Amen? So, if you will look at it, the foundation of our faith is our belief system.
The foundation of our faith is our belief system. Whatever you believe in your heart, yun yung magiging faith mo. So, yung paniniwala mo sa Diyos, kung gaano kalaki yung size ng yung paniniwala sa Diyos, that will be the size of your faith. Amen? So, if you believe God na ito lang ang kaya niyang gawin, then hanggang dun lang ang faith mo. Pero if you believe God na kasing laki ng galaxy or Milky Way or endless, limitless, ang kayang gawin ng Lord, then yun ang size ng faith mo. Amen? Whatever you believe, that will be the foundation of your faith. So, what are the things that we hope for? Sabi nga, faith is the assurance of things we hope for. Ano ba yun? Isipin mo, ano ba yung mga inaasahan mo in your life as a Christian? Ano ba yung mga inaasahan mo sa buhay? No? Next question, are you assured about it? Hindi nga, pastor, mukhang hindi mangyayari pa eh. Sabi ng faith, you must be assured. It's the assurance of things hoped for. Hello? Okay? What are your convictions? As a Christian, what are your convictions in life? Sa araw-araw mong pamumuhay, what are the convictions ng puso mo? Yan ba ay seen or unseen? Okay? Are you willing to stand by your conviction even if it is unseen? Kaya mo bang ipaglaban? Hindi, conviction ko to. Hindi, ito talaga yung aking paniniwala sa Panginoon. You see, the Bible says in 2 Corinthians chapter 5, verse 7, for we live by faith, not by sight. Alam niyo ang mundo, sabi ng mundo, to see is to believe. Marami pong tao naniniwala to see is to believe. Hindi po ganun ang Diyos. Sa Diyos po baliktad. Believe and you will see. Nauuna po ang faith. Nauuna po yung faith sa Lord bago mo makita yung pagkilos. Bago mo makita yung answered prayer. Amen. Yan, alam nyo, marami pong sinasabi ang mundo. Kala mo, ang ganda. Ganda pakinggan, mukhang tama naman. Pero pag hindi po, listen, pag hindi po yan, in accordance with the Word of God, hindi po pwedeng panindigan ng Diyos yan. Kasi hindi naman po niya salita yan eh. Pag ikaw, nakatungtong ka at pinangahawakan mo yung salita ng Diyos, kapatid, I'm telling you this, obligasyon ng Diyos, patunayan yun sa'yo. Kasi salita niya yun. God is not a liar. Amen? So, masarap pag ang paniniwala mo, ang conviction mo, ang pangangatwiran mo sa buhay ay salita ng Diyos. Bakit? Babakapan ka ng Diyos. Pero pag ikaw nakinig ka lang sa isang tao, magaling magsalita, ito ay isang pagtao lang, paggaling lang sa mundo, hindi ka kayang backupan yan. Hindi ka nga kilala niyan eh. Amen? We live by faith, not by sight. Sabi po sa ESV, we walk by faith, not by sight. Yan, malapit-lapit na po yan. Maglalakad tayo papunta sa church. Mahal na kasi ng gasolina. We walk by faith na. Kanina papunta po, nakikita ko na mababawasan po yung gasolina. Kinakabahan po ako. Lord, in Jesus' name. No? Patigilin mo yung pagbaba. Malapit ko nang burahin yung dun sa sakyan para hindi mag-empty. So that is faith. Faith is something na pinapaniwalaan mo, conviction mo, kahit hindi mo pa nakikita. Hallelujah. Alam nyo, listen, wala pong bayad ang faith, libre po yan. Pwede mong gamitin yan. Pwede mong gamitin yan, pwede mong ipamuhay yan. No? Huwag kang mahiya pagdating sa faith. So how does faith works?
In Hebrews 11, yan po yung kanina, sabi, and without faith, it is impossible to please Him, for whoever will draw near to God must believe that He exists, that He rewards those who seek Him. You see, meron pong essence lagi, yung faith po, meron pong essence ng belief. Okay, sabi dito, whoever will draw near to God must believe that He exists. Bakit po sinabi yon? Because God is Spirit. Okay? Hindi naman siya nakikita. Pero kailangan tayo po ay maniwala. Amen? So there is an essence of belief, no? Doon sa invisible. Tapos, sabi dito, pag ikaw naniwala daw, and that He rewards those who seek Him. No? Pag ikaw daw ay nagtiwala sa Diyos, hinanap mo ang Diyos, okay? Yung kanyang pagkilos, then doon mo makikita yung visible. Kasi yung reward darating. Okay? So faith starts doon sa unseen hanggang sa maging seen. Amen? Hallelujah. So, tandaan nyo po ito. Ito narinig ko po sa isang speaker. Sabi po, faith is the marriage of trust and belief. Ang pananampalataya daw po ay isang kasalan o pagtitipan o pagiging isa ng trust, pagtitiwala, and belief, paniniwala. Iba po yung pagtitiwala, iba po yung paniniwala. There's a big difference between trust and belief. Okay? When we say marriage, listen, when we say marriage, ano ba ginagawa doon sa marriage? Nagiging isa. Iba po yung trust, iba yung belief, di ba? Sabi nga natin, trust and belief. Pero pag yan pinagsama mo, pinag-isa mo, nagiging faith. So faith, hindi lang siya belief. Faith is not just belief. There must also be a trust in God. Meron pong magandang illustration yan eh. Meron pong isang istorya. Ito pong isang acrobat po siya. Siya po ay kilalang-kilala doon sa lugar nila. So, this acrobat, he will perform a tightrope. He will cross from one building to another building on a rope. So, he's a tightrope artist. So, this tightrope artist, no, nag-perform siya, tumawid siya. Nakikita niyo ba ako? Dito ako sa medyo taas. Tumawid po siya sa rope from one building to another building. Napakarami pong nanonood. Kasi syempre, wow! No? There's so many people watching his what do you call this? Yung ginagawa niyang exhibition. Okay? So, nung siya'y tumawid, 3 times, ginawa po niya, palakpakan po yung mga tao. Wow, ang galing mo, ang galing mo. Bilib na bilib yung mga tao. Oh, ang daming tao. Tapos, after niya tumawid 3 beses, yung tightrope artist, nagtanong siya, he asked, who among you believe that I can do the trick again, or the exhibition again? I can cross from one building to another. Who among you believe? Lahat nagtaasan. Yeah, kasi 3 beses na nila nakikita eh. Tama? Lahat nagtaasan ng kamay. Yes, we believe. Okay. Everybody believes, sabi ng tightrope artist. Who among you here who believes wants to ano ba tawag dito? Ipapasan. Basta hindi sino ipapasan. Carry or piggyback. Yan. Who wants to ride a piggyback while I do the exhibition again? Yung mga nakataas sa kamay, nagbabaan kami. Bakit? Ang taas ng building eh. Okay? Taas ng building eh. Sabi niya, wala ba ditong gustong sumubok? Kala ko ba naniniwala kayo? Maya-maya may nagtaas ng kamay, bata. Ako!
Me! Ayun, sabi nung artist, ayun o, may nagtataas ng kamay. Come here, little boy. Tumakit yung bata doon sa building. Tapos sumakay yung bata sa likod. Tapos tumawid. Habang tumatawid, palakpakan yung mga tao. Tumatawid na ganyan hanggang sa nakatawid siya. Tapos bumalik pa. Patalikod. Patalikod naman. Baka sabihin yun, puro paharap lang. Patalikod din, kaya niya. Palakpakan yung mga tao. Nung bumaba na po yung artist o yung saka yung bata, yung mga reporter, naglapitan, sabi nila, uy, bata, ang tindi mo, lakas ng loob mo. Ang tapang mo. Buti hindi ka natakot. Bakit hindi ka natakot? Hindi ka ba natakot na ang taas-taas nung baka mahulog ka? Sabi nung bata, hindi po ako natakot. Alam mo kung ba't di natakot yung bata? Sinanong siya, ba't di ka natakot? Tatay ko po yun eh. Lagi po namin ginagawa yung trick na yun. Hello? Maraming tao naniniwala, kayang tawirin, pero hindi kayang sumakay para magtiwala. Pero pag ikaw Kristiyano, tatay mo yung nagsabi, kapatid, sakay na. Amen? Hindi kayo uhulog ni Lord. The problem is, if you don't know your Father enough, you cannot trust Him on the difficult things sa buhay mo. You see the problem? It's not belief. It's the trust issue to God. For us na maging matibay at marialang yung ating faith, kapatid, hindi lang ikaw ang naniniwala, hindi puro belief lang. You need to trust God. You believe in God, and you trust God in your life. That is faith. Amen? Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. There's a relationship between faith and works. Okay? That is why our faith should be accompanied by works and actions. Di ba? Kasi may trust part eh. May trust part eh. Pag sinabi mong trust part, pag sinabi ni Lord, tatawid tayo, sakay ka. Sasakay ka talaga. Amen. So meron po talagang action. Hindi pwede, Lord, naniniwala ako. Yes, Lord, naniniwala ako. Tapos wala ka namang gagawin. Ayaw mong gawin yung part mo. Naniniwala ako, pero ayaw mo namang mag-take ng step. Ayaw mo namang kumilos. Meron pong work part, meron pong action part. Okay? So, there is a believing part and a trusting part or action part. James chapter 2 verse 26 says, "For as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works is dead." Alam na po natin ito, naririnig na po natin madalas to. Faith without works is dead. So yung faith mo, kapatid, kailangan yan ina-apply. Our faith, kailangan may works. Kung ano yung pananampalataya mo, kung ano yung pinapaniwalaan mo, yun dapat ang pinapakita mo. Amen. Because faith without works is dead. Our life of faith ought to be reflected in our daily conduct. Kapatid, tingnan mo yung buhay mo. Does it reflect your faith in God? Is your everyday life reflects your faith in God? Okay? Examinin po natin. Hallelujah. So how does faith work? You see, listen, many people believe that when we talk about faith, it is anything goes. Faith is not anything goes. What do you mean, Pastor, about anything goes? Pag sinabi mong anything goes, kahit ano pwede. Ito, listen. Ito, maganda po ito. Kasi marami pong Kristiyano, sometimes we pray something something na hindi pala aligned. No? May hinihingi tayo sa Diyos na hindi pala aligned. Okay? So,
minsan ginagawa po kasi, pag sinabi mong anything goes, lahat pwede mong hingin sa Lord. Para bang genie? Hindi po genie si Lord. No? Hindi po siya genie. Oh, just imagine this, no? If anything goes, halimbawa na lang, God will give anything that we want because of our faith. Nandun talaga. Ang tindi ng faith mo, Lord, pengen nito, talagang nagko-concentrate ka pa. Faith. Listen, mahirap po yan. Paano kung meron dito, gusto niya maging si Batman? Lord, gawin mo akong Batman. No? Simulan mo sa akin, boses. Nabago na yung boses ko. No? Di pwede, di ba? Sipin mo lahat tayo, ilan dito nangarap maging Batman? To the Batmobile. To the Batcave. Nakatira ka sa Bat. Alam mo, problema lang pag ikaw naging Batman, nakakapagod. Kasi baliktad kung matulog si Batman. Nakahang ka palagi, tapos sasakit yung ulo mo. No? Mahirap maging Batman. Hindi bumenta. O si Superman na lang, Lord. No, kasi hindi ko gusto si Batman. Kasi tao lang yun. Gusto ko yung totoong may superpowers. Si Superman. No? Kaya lang, Lord, kailangan nasa loob na yung ayoko nasa labas. Mahirap, nakakahiya maglakad sa BJC. So, ang dami nating what if kung patulan tayo ni Lord? No, lahat tayo dito pupunta ng church, mga Avengers. So, ano ba? Mahal, hindi lang pinag-pray mo. Incredible Hulk. No? Buong line na to, inakipa mo kasi laki mo. 3 upuan eh. Diba? Imagine mo kung mapagpatol si Lord. Mapagpatol siya sa mga gusto natin. No? Minsan gusto natin, Lord, no? Ayaw mo magtrabaho eh. Lord, gusto ko pera. No? Yung limpak-limpak na talagang siksik-liglig, umaabaw na pera. Minsan ganyan ako eh. Pepray ako, Lord. Pagpalain niyo naman po ako. Minsan alam mo iniisip ko, biglang kakalabog doon sa bubong namin. May nahulog na 1 sakong tigi 1,000. Kaya mo naman yun, di ba, Lord? Please, 1 sakong tigi 1,000. Talagang nagiba yung hallelujah. Pwede ba yun? No? Pwede ba yun? Yung iba naman ang pinagpe-pray, Lord, manalo po ako sa loto. Manalo po ako sa loto, Lord. Bigyan niyo po ako number. Lord, pag natulog po ako, managinip po ako number. No? Kapatid, imagine mo, ilang tao yung nananalangin, manalo ng loto. Magagalit talaga yung sa atin, loto niya. Pag lahat tayo pinatulan ni Lord, lahat tayo nanalo. Kaya yung iba, magaling eh. Ginagawa nila yung ticket nila, iniipit nila sa Bible para daw swerte. Lord, in Jesus' name, mananalo ako sa loto. Just imagine that. Kung patola si Lord, lahat tayo pinagbigyan. I mean, what a chaos. Diba? So it's not anything goes. Yung iba, nagpe-pray, Lord, tagal ko nang walang love life. Lord, pwede ba bigyan mo akong love life? No, habang nagpe-praise and worship, tumitingin-tingin siya ganun. That is who you are. That is... May nakitang ganun. Tapos nag-pray siya, Lord. I pray, Lord, sana siya na. Tumingin din sa kanya. Nakatingin na sila. Sabi naman ng isa, Lord, I pray, sana po, wag siya. Nagkontrahan eh. Mahirap, di ba? Hindi pwede yung gusto mo, masusunod, anything goes pagdating sa Lord. Okay? Now listen, don't get me wrong. No? Si Lord, walang imposible sa Kanya. Amen? Nothing is impossible with God. Listen, we believe that God is a miracle-working God and He is all-powerful. Amen? Sino dito naniniwala? Taas ang kamay. Yes. Lahat po tayo naniniwala, God is all-powerful. God is almighty. He is a miracle-working God. Pag ako po magkakwento sa inyo ng mga miracles at ng mga testimony ko, how God works, nako, aabutin po tayo ng gabi.
Napakarami po akong na-witness, na-experience na God is a miracle-working God. Amen? Kasi hindi po nagbabago ang Diyos. Kung noon, ginagawa po niya yung miracle hanggang ngayon, kaya niyang gawin. Amen? Pero, nire-realign po natin, God is realigning our faith today so that hindi tayo maging extreme. So that we will not go extreme. There are many people, because of faith, they thought anything goes. Pagdating po sa faith, nagiging extreme. Hello? Tingnan niyo po, ito po yung mga favorite verses po natin na ating pinangahawakan pagdating po sa mga gusto nating gawin ni Lord. Okay? Luke chapter 1 verse 37. Ito. Sabi ng Luke chapter 1 verse 37, "For nothing will be impossible with God." Oh, how many times ginamit mo yung verse na yan? Habang ikaw ay humihingi sa Lord ng mga gila-gilalas na mga prayers, no? Ito pa, Mark chapter 9 verse 23. "And Jesus said to him, if you can, all things are possible for one who believes." Wala daw imposible, lahat daw posible pag ikaw daw naniwala sa Diyos. Oh, hallelujah! No? John chapter 14 verse 14 says, sabi po ni Jesus, "If you ask me anything in my name, I will do it." Oh, yes, Lord. I will ask anything in your name and I will do it. Listen, ito pong verses na ito, lagi po natin ginagamit siya pag tayo mihingi na isang bagay na matindi sa Lord. Pero listen, kailangan nyo maunawaan, meron pong premise yung mga pangako na yon. Okay? Ano po ba yung premises ng pangako na ito? In Luke chapter 1 verse 37, pag binasa nyo po uli yun, binalikan po ninyo yun, okay? Kaya po sinabi, for nothing will be impossible with God, dahil yung story na po yun, si Mary, siya po ay buntis kay Jesus. At sabi po niya, paano magkakaroon? Wala naman akong asawa. Doon ginamit yung word, for nothing is impossible with God. Binisita po niya si Elizabeth. Si Elizabeth din po buntis. Sabi niya, matanda na yung pinsang ko si Elizabeth. Nabuntis din. For nothing is impossible with God. So what's the premise? Merong will ng Diyos na nangyayari. Dahil will ng Lord, nothing is impossible with God. So you don't just ask anything. First, kailangan mo alamin yung will ng Diyos. Ano naman ang premise ng Mark chapter 9? If you can, all things are possible for one who believes. Ito pong verse na to, pag binasa niyo po ito, meron pong demon possessed, hindi po mapalayas yung demonyo dun sa bata, nung kanyang mga disciples, dumating po si Jesus, sabi ni Jesus, sige ako na magpapalayas. Oh, kaya nung sinabi nung tatay, ano ba sabi dito? Sabi ni Jesus dito, if you can, all things are possible for one who believes. Okay? Bago po sabihin ni Jesus yan, sinabi muna ni Jesus, siya yung magpapalayas. Siya muna, yung will niya ay palayasin yung demonyo doon sa bata. Okay? Last, yung John 14:14, sabi dito, if you ask me anything in my name, I will do it. Ano ba ang premise nito? Okay? Kung babalikan nyo naman yung verse 13, sabi dito ni Jesus, whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. Ang premise nun, kaya gagawin ng Diyos is to glorify the Father. Okay? Pastor, ano po ba ibig sabihin niyo? Listen. Si Lord, wala pong imposible sa Kanya, kaya niyang gawin. Pag sinabi niya. Pag kalooban niya. Okay? Kaya tingnan po natin to. 1 John chapter 5 verse 14. And this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything daw, according to His will, He hears us. Amen? So if we ask sa Lord anything, kapatid, first, alamin mo kung will ba ni Lord yan.
kung may word ba ang Diyos dyan. Amen. So, hindi tayo basta-basta hihingi na kung ano-ano lang. Kailangan, dapat alamin muna natin yung puso ng Diyos. Amen. Hallelujah. Our faith should be in accordance with the will of God and His promises. Okay? So, babalik po tayo sa Hebrews 11. Okay? Punta po tayo doon sa mga examples na tao. Marami pong example doon, pero tatlo lang po ang ating pag-usapan. Examples ng mga tao na namuhay sa pananampalataya, lumakad sa pananampalataya dito. Okay? So, let's go back in Hebrews 11. Beginning verse 4, ang una po natin pag-uusapan, a man of faith, okay, is Abel. Sabihin po natin lahat, Abel. Remember the story? Cain and Abel. Okay? Hebrews 11 verse 4 says, by faith, Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he was commended as righteousness, God commending him by accepting his gifts. And through his faith, though he died, he still speaks. Alam niyo yung istorya ni Cain at ni Abel? Sila po yung anak ni Adam and Eve. Okay? So, ito po nangyari ha. Gusto kong makita po ninyo bakit si Abel kinonsider ng Bible a man of faith. Ito po nangyari, si Cain at si Abel, sila po ay nag-offer sa Diyos. Sila po ay may offering sa Diyos. Now listen, kasi ang istorya ito yung kay Abel, tinanggap. Yung kay Cain, hindi tinanggap. Tama? So, iisipin natin, baka naman kasi may problema si Cain. No? Mali siguro ang in-offer niya. Listen, minsan tinanong ko na rin yan, bakit hindi tinanggap? Okay? Baka naman hindi nila alam kung paano mag-offer sa Lord. Ako naniniwala, they know how to give the right offering sa Lord. Bakit? Kasi, kanino ba nila natutunan yung worship, yung offering, pag-o-offer sa Lord? Walang iba kundi sa kanilang magulang. Si Adam and Eve. Paano natuto si Adam and Eve? Walang iba kundi sa Diyos. Remember, nung nagkasala si Adam and Eve, nung nalaman nila silang hubad, ang ginawa ng Diyos, sila po ay dinamitan ng balat ng hayop. Ibig sabihin, nagkaroon ng sacrifice. Hindi mo naman pwedeng, kambing, pwede ba pahiram ng balat mo? Kawawa yung kambing na yon. No? Skinless na siya. Hindi. There's a sacrifice na pinakita po ng Diyos how they would worship Him. Okay? So, I believe si Abel and Cain knows how to worship the Lord. Because they learned it from their parents. Okay? Now listen, isa pang bagay, no? Paano na-distinguish ni Cain na hindi tinanggap yung kanyang offering? Unless na-experience na niya yung tanggapin yung kanyang offering. Naunawaan nyo? Paano nasabi ni Cain na hindi tinanggap yung offering ko? So, hindi nila first time. Ibig sabihin, alam niya paano tinatanggap ang offering. Amen? So, ito pong istorya. Si Cain, nag-offer siya ng kanyang mga prutas. Okay? So, ibig sabihin, magaganda yung kanyang in-offering din. Si Abel nag-offer naman siya ng mga hayop. No? Firstborn, sabi ng Bible, firstborn and fattened. Okay? So, pero in the course of their offering, no, yung offering ni Cain ay hindi inaccept. Okay? Hindi inaccept. Okay, ano po naging problema? Faith. Sabihin po natin lahat, faith. In the course of their offering, yung isa may faith. Yung isa wala. Listen, parehong binibigay nila yung kanilang offering sa Lord. Pero yung pagkukulang ni Cain, wala ng faith. Wala ng faith. Ano po nangyari? The problem with Cain, naging complacent na siya. Basta kung ano na naging routine na lang yung kanyang pag-o-offer sa Lord. Wala ng faith. Okay? While si Abel naman, dahil meron siyang faith, he is giving his best always. Abel, no, he is expectant.
He is passionate. No? Talagang pinaghandaan niya. Okay? Nakafocus siya sa Lord. So, nung nakita ng Lord, si Abel, the best yung binibigay dahil yung puso niya ay tama sa harapan ng Diyos. While si Cain naman, binibigay nga, pero wala lang. Sabi ng Lord, I will choose the offering of Abel. Why? Because God saw faith in Abel. Ano po sinasabi natin dito? How many of us every Sunday humaharap tayo sa Diyos? Lord, narito po ako. Magsisimba po muli ako. I'm offering my life to you. Routine na ba? Routine lang ba? Oy, linggo ngayon, magsimba tayo, tara! Aawit tayo sa Panginoon. Alam ko niya ang kanta na yan. Ilang beses na kinakanta yan dito. Yan din, pinatugtog ko pa nga yan sa kotse kanina. Complacent na ba tayo? Listen. Pareho silang humarap sa Diyos, nag-o-offer sila. One, Abel is full of faith. Ibig sabihin, pag you're full of faith, meron kang ine-expect. Something you hope for. Something na conviction mo. Kahit hindi mo pa nakikita. Pagdating, pupunta ka dito sa church, Lord, may experience kita. Lord, I want to experience your glory, your presence, Lord, this Sunday. Lord, kakausapin mo ako sa mensahe mo, Lord. Lord, excited ako mag-worship. Ganun ka ba? Or hinihila ka papunta dito? Church tayo. Tara, mag-church tayo. Linggo ngayon eh. Sige na nga. Listen. Hello? Tahimik tayo lang. Okay? When we face God, even in worship, our faith is important. Pag humarap ka sa Lord, kapatid, importante, may pananampalataya. Ano in-expect mo? Ano gusto mo? Tinitingnan ng Lord ang puso mo. God is looking into our hearts. Our preparations and actions reflect the quality of our faith. Nagbihis ka ba ng maayos? Talaga ba excited ka? Kagabi pa lang, kumbaga, nagpe-pray ka na, Lord, sana po wala pong maging hadlang sa pagpunta ko. Hello? Diyan mo makikita yung faith mo eh. Diyan mo makikita yung faith ng isang tao. Pag siya'y mag-church, excited, expectant, passionate. Amen? If we want our efforts, our offerings, our worship to be accepted, we should always activate our faith. Don't be complacent like Cain. Si Cain, routine na lang yan, performance na lang. Basta masabi lang, man-pleaser na lang siya. Ginagawa na lang niya para kay pastor, para kay brother, para kay sister. Pero hindi na para sa Diyos. Be like Abel, giving your best to God. Amen? You see, the lesson of faith, pagdating po sa buhay ni Abel, is this. Give your best whenever we face God in worship, even in prayer. Never compromise your offering. Kung may compromise, be expectant. Never forget why you are doing this. Bakit ka ba nandito? Bakit ka ba lumalapit sa Diyos? Dapat meron kang faith. Kasi yan ang tinitingnan ng Diyos. Listen, the enemy of best is good. Don't offer the good to God. Offer the best. Amen? Because God deserves the best from us. Amen? Hallelujah. Minsan tayo kontento na tayo sa good. Kala natin yun na yun. Parang si Cain, good naman eh. Good naman to eh. Lagi naman natin ginagawa to eh. Good naman ito eh. Pero hindi yun ang hinahanap ng Lord. Ang hinahanap ng Lord, best. Doon niya nakita kay Abel. Because si Abel, punong-puno ng faith, excited siya habang inaayos niya yung kanyang offering. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Second person is Abraham. In Hebrews 11, verse 8, verse 9,
Hebrews 11, 8 and 9. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance, and he went out not knowing where he was going. By faith, he went to live in the land of promise as in a foreign land, living in the tents with Isaac, Jacob, heirs with him of the same promise. Okay? You will see, bababasa po natin itong istorya ni Abraham in Genesis chapter 15. Basahin nyo na lang po. Pero ito po ang summary kung bakit po siya ay tinawag a man of faith, si Abraham. Listen, si Abraham, nakatira po siya doon sa Iraq, sa land of Ur, that is in Iraq. So hindi pa po siya, wala po siya sa promised land, wala po siya sa Israel. He was living in Ur. One day, listen, hindi pa kilala ni Abraham si Lord. Hindi niya kilala si Lord. But one day, he heard a voice calling to him. He heard the voice of God giving him a promise. God said, Abraham, I will make your offspring as numerous as the stars, as numerous as the sand in the ocean, in the sea. Okay? Yun yung pangako ng Diyos. Yun yung narinig. Pero hindi niya alam, hindi niya kilala. That's the first time he heard God's voice. Okay? But he obeyed. He obeyed God's command. You see, listen. Kailangan po natin maunawaan na si Abraham, kampante na siya doon sa lugar niya. Kasama niya yung buong pamilya niya, maganda naman ang kanyang business, pero narinig niya yung salita ng Diyos, kinausap siya at sinasabi sa kanya, Abraham, iwan mo lahat ha. Yung buong pamilya mo, iwan mo. Pumunta ka doon sa lugar, sinasabi ko sa'yo. Wala pang Google Maps. Wala pang Waze. Sinabi lang ng Lord sa kanya, go! Ano ginawa ni Abraham? Tinawag niya lahat ng kanyang servants, kinuha niya lahat ng kanyang gamit, and he obeyed God. Malayo-layo yan from Iraq to Israel. Malayo-layong lakaran po yun. Okay? Pero yun yung faith Okay? And through Abraham's obedience, listen, iisipin natin, how many of us, kumbaga kaya mong gawin yun, katulad ng kay Abraham. What if kung kausapin ka ng Lord, at may paggawa sa iyo ng something na kung saan marami kang kailangan bitawan, marami kang dapat iwan, kaya mong sumunod? O sasabihin mo, Lord, ikaw ba talaga yan? Parang ang weird Okay na ako, Lord Bakit gusto mo pa ako mahirapan? Ikaw ba talaga yan, Lord? It's not easy to obey God. Pero listen, nandoon yung breakthrough mo. Pag sumunod ka sa Lord. Just like Abraham. No? Just like Abraham. Just like Abraham. Okay? Si Abraham po, habang siya'y lumalakad, habang siya'y sumusunod papunta dun sa lugar na pinapapuntahan siya ng Diyos sa kanya, doon niya nakilala ng lubos ang Diyos. Many times you will only understand God along the way as we obey and follow His will. Minsan gusto nating malaman, Lord, paliwanag mo muna sa akin, Lord. No, kapatid. Pag ikaw sumunod na, habang ikaw humahakbang, habang ikaw lumalakad, doon mo mauunawaan. Amen? Sometimes, we need a step of faith, a step out of our comfort zone to our calling zone. Saan tayo? Comfort zone. Sarap na dito. Okay na ako dito. Comfort zone. Hindi naman pala yan ang calling mo You need to step out of your comfort zone and step in to your calling zone. Kung saan ka tinatawag ng Diyos, kung saan ka gusto ng Diyos, that's your calling. Obey God. Amen? Hallelujah. Alam nyo, nung si Abraham po, nung nakarating na po siya dun sa promised land na yun, hallelujah, doon niya nakilala ng lubos ang Panginoon. Amen? Tinupad ng Diyos yung kanyang pangako, nagkaroon po sila ng anak. Kaya lang,
Ang nangyari po, okay, isa pa lang yung kanyang anak si Isaac. Ang nangyari po, may request si Lord. Gusto ni Lord, i-offer si Isaac. Alam niyo yung istorya? I-offer si Isaac. Hebrews 11 verse 17, by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promise was in the act of offering up his only son, of whom it was said, through Isaac shall your offspring be named. He considered that God was able even to raise him from the dead, from which figuratively speaking, he did receive him back. Okay? Sipin mo, sumunod na siya sa Panginoon, nandun na siya, binigyan siya iisang anak, pero ang pangako ng Lord ay as numerous as the stars and the sun, di ba? Iisa na lang yung anak, hiningi pa para i-offer. Okay? Now listen, napaka-importante yung maunawaan mo at makilala mo ang Diyos kasi ito po ang totoo. There will be times that in our life that it doesn't make sense. Dumating na ba sa buhay mo, bakit nangyayari sa akin to? Lord, bakit sunod-sunod? Bakit ganito nangyayari? It doesn't make sense. Kristiyano ka naman. Nananampalataya ka naman. Listen, we don't have an answer for everything. Sometimes, tahimik ang langit. Nangyari na ba sa inyo? Sino dito nangyari na yun? Hindi mo maintindihan. Bakit nangyayari sa akin to? Listen, many people, they want God to explain. Explain mo muna, Lord, bakit? Paano? Kailan? Saan? Bago ako sumunod. Sigurista, no? Gusto muna malaman Maraming tao ganyan, Lord. Bakit mo ako dadalhin sa ganun? Bakit mo pinapagawas? Kausapin mo muna ako, sabihin mo muna bakit. Ibigay mo muna yung plano. Lord, hirap yan. Sigurista. Pero listen, hindi mo maunawaan yan. Hanggat hindi magiging faith Naunawaan nyo kasi faith, sabi, assurance of things hoped for. Okay? But God wants us to operate in faith. To trust Him fully. Pag gusto ng Lord, mag-operate tayo sa faith, kapatid, hindi sasagutin. Sumunod ka. There will be times of testing. And God will ask for your Isaacs. Naku, yun ang pinakamasakit sa lahat. Yung ihingin sa iyo ng Lord yung Isaac mo. Yung mahal na mahal mo. No? Pero listen, never lose faith. Trust God. He is always in control. Minsan hindi mo na maunawaan Bakit nangyayari to? Bakit ganito? Pero kapatid, God is always in control. Continue to be faithful. Continue to obey and submit everything to God. Habang ginagawa mo yan, in the right moment, in God's timing, God will never fail you. Amen? Merong timing si Lord dyan. May right moment, pero sigurado, God will never fail you. Ano mo nangyari? Nung malapit nang i-offer si Isaac, pinigil naman Amen? Pero kung di pinigil yun, talagang tuloy yun. Kasi ang pananampalataya ni Abraham, kaya namang buhayin ni Lord yun. Kaya namang ibalik yun ni Lord. Amen? Last person, in Hebrews 11, si Moses. Hebrews 11, verse 24 to 26. By faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasure of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasure of Egypt. He was looking to the reward. Okay? Dito po, pina-explain dito, ano po yung pananampalataya ni Moses. Kanina, yung si Abraham, ang kanyang pananampalataya, obedience. Okay? Sumunod siya, kahit mahirap. Dito, makikita po natin, yung faith po dito ni Moses, yung kanyang identity. Sabihin po natin lahat, identity. By faith, Moses embraced his identity. Etong tanong, have you embraced your identity in Christ? Ikaw ba, pinangatawanan mo na ba ang pagiging Kristiyano mo? Hello? Sa mga kaibigan mo, pinangatawanan mo ba?
Sa office nyo, pinangatawanan mo ba? O secret agent ka pa rin? Hindi nyo mahulaan, hindi nyo makikita kung Kristiyano ako. Kapatid, may identity po tayo. Walang iba kundi si Kristo. Pag ikaw born again na, pag ikaw nakikristo na, hindi na ikaw, si Kristo na ang dapat makita sa buhay mo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong kakalimutan yun. Marami sa atin makakalimutin. Okay? No? Nakikita ba sa buhay mo si Kristo? Sa pamilya, ito examinin po natin. Sa pamilya nyo, nakikita ba ang pagiging Kristiyano mo? Okay? Sa relasyon, yung mga may relationship dyan, nakikita ba ang pagiging Kristiyano? Sa workplace, sa community nyo, ano ba pagkakilala sa'yo ng mga kapitbahay mo? Baka lahat yan galit sa'yo. Mga kaibigan mo, inamin mo na bang Kristiyano ka? Pag nasa kalsada ka, Kristiyano ka pa ba? O lahat God bless you! Pag na-overtake ka, ikaw, God bless you! Kristiyano pa rin ako, pastor. Kapatid, kahit saan, dapat yung identity natin ay nakay Kristo. Alam niyo si Moses, dahil dyan sa identity na yan, nagka-problema siya. Bakit? No? Pinangatawanan niya yung kanyang pagiging Hebrew. Nakita niya na inaalipusta yung isang kanyang kababayan, pinagtanggol. Yun, nakapatay siya ng isang Egyptian. Dahil diyan, siya po ay nagtago. Pero, listen, sa kanyang pagtatago, doon niya na-encounter naman, walang iba kundi ang Diyos through the burning bush. Okay? Hebrews 11, dahil sa ginawa ni Moses, nakilala po niya ang Diyos, no? Nagpagamit po siya sa Panginoon. Nagpagamit po. Pero alam nyo, kung alam nyo yung istorya doon sa burning bush, no? Si Moses po, nagdadalawang isip. Bakit? Sabi niya kasi, hindi siya capable. Hindi niya kaya. Pero sabi ni Lord, hindi. Ikaw talaga ang tinawag ko. Ikaw talaga ang gusto kong gamitin. Kaya nung sumunod si Moses, ano nangyari? Alam niyo naman po kung anong istorya. 10 plagues. Nahati ang dagat. Tumawid sila. And so on. Napakatinding signs and wonders and miracles. Sabi ng Hebrews 11:27-28, by faith he left Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible. By faith he kept the Passover, sprinkled blood, so that the destroyer of the firstborn might not touch them. Okay? See? Minsan kasi, sasabihin natin, Lord, bakit ako? Lord, hindi ako pwede. Listen, God never makes a mistake in calling people. Pag ikaw tinawag ng Diyos, makinig ka mabuti, pag ikaw tinawag ng Diyos at gusto kang gamitin ng Diyos, God never makes a mistake. Alam ng Lord na si Moses ay uutal-utal. Kasi si Lord ang lumikha kay Moses. Alam ng Diyos kung anong kahinaan mo. Alam ng Lord kung anong pagkukulang mo. Alam ng Lord kung anong background mo. Kaya pag tinawag ka ng Diyos, alam din ng Diyos na ikaw yung the best person for the job. Huwag mong sabihin, Lord, di ako pwede dyan. Lord, di ako available. Lord, wala pa akong training. Kapatid, hindi nagkakamali ang Diyos. Hindi po nagkakamali ng calling ang Diyos. Si Moses po, nagdahilan siya, pero nakita naman po natin yung istorya ng kung paano siya ginamit ng Panginoon. Grabe. Amen? Kapatid, hindi naman kasi ikaw si Lord. Amen? It is not us, but God that is in us. Amen? Tandaan po natin, sabi ng 1 John 4:4, little children, you are from God and have overcome them, for he who is in you is greater than he who is in the world. Amen? Tandaan mo, si Lord ang kasama mo.
Okay? Si Lord ang kasama mo. Alam niyo si Moses, alam ng Diyos yung capacity ni Moses. Listen, alam ng Diyos yung capacity ni Moses. Okay? Kaya alam niyo yung ginawa ng Diyos, binigyan siya ng Aaron. Yung kapatid niya si Aaron, para tulungan siya, binigyan siya ng Miriam, yung kanyang ate si Miriam. Para tulungan siya sa kanyang ministry, tulungan siya sa kanyang task at calling. Binigyan po siya ng father-in-law, si Jethro. Okay? In-advise siya ni Jethro kung anong dapat niyang gawin. Praise God. Binigyan din siya ng Diyos, ng Joshua, para maging aid niya. Listen, alam ng Lord yung capacity mo. At bibigyan ka ng Diyos ng mga tao na tutulong sa iyo para makumpleto o magawa mo yung pinapagawa ng Diyos. Amen? Pero listen, kailangan i-recognize mo. See, there are people that God will send to help you do your assignment. But we need to recognize them and appreciate them. Ang dami yan, kapatid. Hindi mo lang nare-recognize yung pastor mo, yung ministry head mo, si brother, si sister, yung magulang mo. Baka ina-advisean ka, yung mga kaibigan mo, pwedeng gamitin ni Lord yan. Pag ikaw, merong mentor o discipler, kapatid, i-recognize mo na sila ay ginagamit ng Diyos para sa iyo so that magawa mo yung pinapagawa ng Diyos. Amen. Hallelujah. You see, there are many people. Pag binasa mo ang Bible, napakaraming tao, stories of faith, stories of testimonies, even yung mga Kristiyano, hanggang ngayon, ang dami pong mga tao na they demonstrated their faith, no? Pero merong part, tatapos na po ako, merong part in Hebrews 11 na talagang magre-realign ng ating pananampalataya. Kasi kanina pinakinggan po natin yung mga stories, signs and wonders and miracles, ang tindi. Buhay ni Abel, buhay ni Abraham, buhay ni Moses. Pero listen. Hebrews 11, tuloy po natin. Verse 32. And what more shall I say? For time would fail me to tell of Gideon. Diba? Mayroon pa mga ibang tao na in example. Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David, Samuel, and the prophets, who through faith conquered kingdoms, enforced justice, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, were made strong out of weakness, became mighty in war, put foreign armies to flight. Women received back their dead by resurrection. Some were tortured, refusing to accept release so that they might rise again to a better life. Others suffered mocking and flogging and even chains and imprisonment. They were stoned. They were sawn into two. They were killed with a sword. They went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, mistreated, of whom the world was not worthy, wandering about in deserts and mountains and in dens and caves of the earth. Verse 39. And all this, though commended through their faith, did not receive what was promised. Anticlimactic. Kinuwento ng Hebrews 11 yung matitinding faith sa buhay ng napakaraming tao that in the end, sinabi ng Bible, they did not receive that was promised. Abel died early. Abraham, hindi niya nakita yung as numerous as the stars, as numerous as the suns. Moses, hindi nakapasok ng promised land. Pastor, bakit ganun? Sabi ng Hebrews 11, 13, 14, these all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles of the earth, for people who speaks thus make it clear that they are seeking a homeland. Okay, do you get it? These people, antitindi ng faith, nilista sila, napakarami. Pero in the end, sabi ng Bible, they did not receive their promise. Pastor, ano yung sabihin?
then dito tayo iaalay ng Lord yung ating pananampalataya. Okay? This is the question para po sa atin lahat. Tingin po kayo lahat dito. After all the sacrifices, after all the obedience, after all the works and tears, what if there's no miracle? What if there's no blessing? Paano kung walang answered prayer? Ano mararamdaman mo? Ano sasabihin mo sa Lord? Lord, tagal na nito, Lord. Paano kung wala? Is your faith a failure? Is it a waste of time and effort? Now, don't get me wrong, hindi lahat ng nanampalataya ganun ang nangyari ha. Some of them talaga they receive what was promised. But we're talking about Hebrews 11. And God is aligning our faith. What if you did not, hindi mo natanggap kung ano yung pinangako ng Lord sa iyo? Listen. Dito natin checkin yung faith natin. Saan ba nakabase ang faith mo ngayon? Blessing? Miracles? Answered prayer? Kapatid, what God is teaching us today is from answered prayers and miracles to a refocus on God. Trusting in His purpose and delighting in His will. Yun ang tanong eh. Paano kung di mo matanggap? Tuloy ka pa ba? Paano kung walang sagot? Paano kung hindi binigay? Tatampo ka ba? And this is something that we need to examine our hearts, our faith. Saan ba nakafocus yung faith mo? Doon sa tatanggapin mo? Doon sa blessing o yung nagbibigay ng blessing? Doon sa answer o yung nagbibigay ng answer? You see, faith is not just about manifesting the blessing and the miracles. But faith is about manifesting God and His glory sa buhay mo. Tingnan mo po yung mga taong ito. They did not receive what was promised to them. But their testimony echoes hanggang ngayon. Why? Because it's not about the promise. It's about God who gave the promise. Our faith is focused on God, not on the miracles, not on the blessings. Realign natin. Si Abel, si Abraham, si Moses, they did not receive what was promised. Maaaring tayo din. Pero sabihin ko po sa inyo, hindi sayang yung faith mo. Hindi sayang yung pananampalataya mo, yung effort mo. You know why? See, there are times that things doesn't go our way, but it goes God's way. Hindi nangyari yung gusto mo, pero yung gusto ng Diyos nangyari. Kaya mong tanggapin yon. You see, these people, yung pinag-usapan natin kanina, even as these people did not receive their promised blessing on earth, but what they receive is a crown and a recognition in heaven. Hindi nila natanggap yung what is promised, pero ay, sigurado, pag uwi nila sa langit, may crown naman silang tatanggapin. Why?
Because they gave everything to God in faith. Mas maganda yung kapatid. Yung blessing mo, hindi mo nga tinanggap dito. Pero pagdating sa langit, hallelujah, ang laki ng crown mo. Amen? Their purpose is not to be blessed. Listen, their purpose is not to be blessed, but to be a blessing. Itong mga tao na to, naging blessing sila. Examples of faith. Amen? Alam mo, even if we don't receive what was promised here on earth, pag uwi mo sa langit, listen, there will be an applause. A standing ovation in heaven. Why? Because their legacy of faith is not just recognized on earth, but also in heaven. Kaya yung Hebrews 11, yun ay listahan ng mga tao na kung saan hindi lang people of faith dito sa lupa, kundi pagdating sa langit, nandun pa rin sila. Yung kanilang recognition. Amen. Hallelujah. Their stories became the standard for many believers in regards of faith. And it is a privilege, listen, it is a privilege to share in this calling of faith and to be counted as one of people of faith. Realign po natin, mga kapatid. Realign po natin yung ating faith. Yan pa ba? Yan pa. Realign po natin yung ating faith. This is not about the blessing and the miracles. This is about for the glory of God sa buhay natin. Amen? See, darating ang time na yung ating testimony, si brother, si sister, yung taga-recent, ang tindi nun. Daming dinaanan ng problema nun. Ang daming dinaanan na pagsubok nun. Pero yung si brother, si sister, siya yung ginamit ng Diyos para sa akin. Kaya ako narito ngayon. Kaya ako born again at Kristiyano ngayon. It's not about us. It's about God. Let's realign our faith. Let's realign our faith sa Diyos.